Ayan, hello guys. Welcome po ulit. And ang topic natin ngayon is about two season. So, gaano ba ka-importante yung tinatawag na productive and non-productive years? And of course, ano ba yung dapat nating i-ready pagdating ng second season natin? Okay, let's go! Ito yung tinatawag nating dalawang panahon sa buhay natin or tinatawag nating two season. First, yung tinatawag na productive years. And second, yung non-productive years. During productive years, ito yung age na kung saan meron pa tayong income, malakas pa tayo, may oras pa tayo para makapag-prepare. Sabihin natin from age 20 up to age 60 kasi ang retirement years dito sa Pilipinas is almost nag-average ng 60. So tandaan natin, during productive years, ito yung mga oras or mga panahon na nagpo-produce tayo. Ibig sabihin, may income, kumikita, may naipo-provide tayo para sa ating family. And during productive years, tandaan natin, ito rin yung panahon na dapat nagpe-prepare tayo. Pero ang malaking problema, karamihan ng Pilipino kayang mag-produce, kayang magkaroon ng income. Pero majority ng Pilipino ex pagdating sa preparation. Napaka-importante pa naman yan, lalo na pagdating nung non-productive years or tinatawag nating wala ka ng income. Diba? Kasi retire ka na. So, retirement years. So, anong mangyayari kung wala ka ng income? Diba? So, definitely, wala kang ibang maaasahan. Kaya, ang tanong ko ngayon, ngayong nasa productive years ka, meron ka na bang na-prepare? May nasimulan ka na ba? Or masasabi natin, meron ka na bang itinanim? So, napaka-importante ngayong panahon na to na wala nang titignan tayong iba pang panahon. Dapat ngayon pa lang, nag-i-start na tayong mag-prepare. Regardless kung ikaw ay between 20 to 30, 40 to 50, or sabihin natin malapit ka nang mag-senior, wala ka ng choice. Lahat tayo, kailangan nating maghanda. Lahat tayo, kailangan nating mag-produce at higit sa lahat, maghanda para sa future natin. Kasi kapag hindi po tayo naghanda, ano mangyayari? Pagdating ng non-productive years, sabi nga natin wala na tayong income, wala na tayong sweldo. Pero, hindi naman tumitigil yung gastusin o yung ating expenses. Wala ka ng income pero tuloy-tuloy ang expenses. Ang tanong ko sa iyo, kaninong income or kaninong sweldo naman ang uubusin mo? Especially kung hindi ka nakapaghanda. Diba? Pagdating ng non-productive years, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi na ako mag-grocery, hindi na kami kakain, hindi kami magbibills, wala nang Meralco. Mas lalo pa nga tumataas ang ating gastusin pag edad natin. Lalo na meron pa tayong mga check-up, mga maintenance, and of course, what if dumating na yung time na talagang nagkasakit ka? Diba? Pagdating pa naman ng second season, yung may edad na tayo, doon pa naglalabasan lahat ng sakit. Ang question ko, kaninong pera, kaninong income or sweldo ang uubusin mo? Sino ngayon ang mapeperwisyo mo? Diba? So napaka-importante pala ngayong panahon ng productive years, dapat bukod sa nagpo-produce tayo, nagsisimula na tayong mag-prepare. Kaya nga dito sa IMG, tinuturuan natin at tinutulungan natin ang lahat ng ating mga kababayan na magsimulang maghanda kahit paunti-unti. Alamin natin ano ba yung dapat nating unahin. Ano ba yung dapat nating simulan? Kasi napakaraming bagay pala na dapat nating paghandaan kasi kapag hindi yun nangyari, again, anong question? Kaninong income or kaninong sweldo ang uubusin mo? Malamang sa mga anak mo na pinag-aral mo or maging sa mga kapatid mo at mga kapitbahay mo. Ang sabi nga po ni Benjamin Jokno, siya yung ating Bangko Sentral Governor, 87% or mahigit 87% ng senior citizen walang sapat na retirement savings. So, ibig sabihin, halos lahat pala ng Pilipino, kahit ikaw ay professional, malaki o maliit ang income mo, OFW ka man, seaman, teacher, government employee, hindi ka makakaligtas
sigurado pagdating ng non-productive years, kung hindi ka maghahanda, financially broke ka rin. And, syempre, kanino ka aasa? Again, sa mga anak natin, maging sa ibang tao. Kung sasabihin mo namang aasa ka sa pension, naku, mas lalong malaking problema din, di ba? Kasi magkano lang ang pension na natatanggap ng bawat isa sa atin. Sa maintenance pa lang, ubus na. So, again, dito po pumapasok ang IMG. Dito tayo nakatutok kung ano ba yung dapat nating paghandaan para sa ating future. Kasi, kapag hindi kayo nakapaghanda, ituturo ko yung next na slide kung ano mangyayari. Ito po yung tinatawag nating poor cycle sa buhay ng tao. Kapag ikaw ay hindi naghanda, hindi ka nag-ready, hindi ka nag-prepare, ano pong mangyayari? Hindi mo mapuputol yung tinatawag na poor cycle sa pamilya mo. Ang poor cycle, ito yung matagal ng problema ng mga Pilipino, bakit nananatili tayong mahirap? Kahit ano pa yung tinapos natin. O tingnan natin ha, halimbawa ikaw to. Diba? Kung nakapagtapos ka na, o sabihin natin, nasa adulthood ka na, ang number one na role mo, pinakamalaking gastos yung sumuporta sa parents. Diba? Kasi syempre, pagtanaw ng utang na loob, pag-support, nagkakaedad na sila. Ngayon, paano kapag nagka-family ka na? Nagkapamilya ka na, may asawa at anak ka na. Susuportahan mo ang asawa at anak mo. Pero, hindi pwedeng, hindi mo pa rin susuportahan ng parents mo kasi nagkakaedad na sila. And hindi mo mamamalayan kapag hindi ka nakapaghanda, ano mangyayari? Tatanda ka na. So pagdating nyo sa retirement years, ang question, wala ka ng income. Kanino ka ngayon aasa? So ngayon, ang mangyayari, aasa na lang tayo sa ating mga anak at ibang tao. So kung mapapansin mo, ikaw ito, dati kang nag-support sa parents mo, nung nagkapamilya ka, nadagdagan yung susuportahan mo, pamilya mo at ang parents mo, pagdating ng pagtanda, dahil hindi ka nakapag-prepare, wala kang alam sa financial literacy, anong mangyari? Magiging pabigat ka rin sa iyong mga anak. And eto po ang next na cycle. Ano naman mangyayari sa anak mo? Sabi mo nga, di ba, tumanda ka na, aasa ka sa mga anak mo. Yung anak naman natin, ganun din pala ang magiging cycle nila. Susuportahan nila yung magulang, which is ikaw or kayo. Then, pagdating nila sa family stage, nagkaasawa at anak sila, susuportahan ka pa rin, susuportahan ng magulang, at higit sa lahat, susuportahan yung asawa at anak niya. Then, kapag sila naman ay hindi natutong maghanda para sa kinabukasan, ano mangyayari? Tatanda din sila na walang napaghandaan kagaya mo. Siyempre, pagtandahan nila, kanino sila aasa? Aasa din sila sa mga anak nila, which is apo mo na. Kung mapapansin mo, same lang pala yung cycle. Paulit-ulit lang ang cycle sa buhay ng tao at yun yung gusto natin mangyari na maputol. Dahil yung apo mo, ang gagawin niya, susuportahan niya rin yung kanyang magulang. Pag nagkaasawa at anak siya, susuportahan niya yung magulang at susuportahan niya yung anak at asawa niya. Dahil hindi sila naghanda, pagdating ng retirement years, aasa na rin sila sa mga anak. So mapapansin mo, mula noong nakaraang pang generation, same lang pala yung cycle. Yan yung reason kung bakit ang mga Pilipino ay hindi makaalis sa kahirapan. Kahit sabihin mong tapos ka pa sa pag-aaral, malaki o maliit ang income mo, kasi mas dumadami ang gastusin, mas dumadami ang sinusuportahan mo. Kaya nga ikaw habang bata pa, sabihin natin wala ka pang pamilya, dapat nagsisimula ka ng mag-ipon. Dapat nagsisimula ka ng maghanda. O kung sakali may pamilya ka na, magsimula ka na ring maghanda. Kasi pagdating mo sa retirement years, hindi ka na makakapaghanda kasi wala ka ng income. So ang gusto natin, maputol na natin itong salitang aasa ako sa ating mga anak. 'Di ba? At kanino yan magsisimula? Sa'yo. So dapat maputol na yan, kung hindi, paulit-ulit lang ang mangyayari sa iyong mga anak at next generation, lalong-lalo na kung hindi mo sila matuturuan. Kaya importante, ngayon pa lang mag-aral ka na. Intindihin mo na, alamin mo na kung ano yung dapat gawin.
'Diba? Huwag mong sabihing busy ka kasi kahit busy ka, ang ending mo financially struggle pa rin, and ang pinakamabigat, kahit ang kahirapan na ipapamana sa anak at sa mga apo mo. Okay? So klaro po tayo. Ang gusto natin mangyari dito sa IMG, habang nasa productive years tayo, simulan na nating maputol yung poor cycle sa ating family. Okay? Ngayon, i-review natin, no? Tignan natin. Sir, paano ba ako kung OFW ako? Employee ako, business owner ako, self-employed, makakaligtas ba ako? Wala ka pa ring lusot. Lahat tayo, kapag hindi naghanda or walang preparation, mapapansin nyo, di ba? Kapag wala kang preparation, hindi ka marunong mag-start, asigurado, at the end of the day, mapapabilang ka sa more than 87% na financially broke pagdating ng retirement years. Pero, kung nandito ka naman sa right side, with preparation, natuto ka, nag-aral ka, nagsimula ka, ano pong mangyayari? Yes, possible na magkaroon ka ng savings, investment program, educational fund sa mga anak mo, life protection, healthcare program, business fund, retirement fund. So, ibig sabihin, natuto ka, nakapagsimula ka, nakapag-create ka ng other source ng income. Yes po. Bukod sa income mo, dapat nagso-source out ka na, nagbe-ventures ka na. Naghahanap ka na ng mga side hustle. Nagke-create ka na ng mga passive income para pagtanda mo or pagtanda nyo mag-asawa, hindi na kayo aasa sa mga anak and financially secure na ang family nyo. So ngayon, sa buhay natin o sa dalawang panahon na yan, ang question, ano-ano yung mga dapat nating i-prepare? Yan po yung i-discuss natin sa susunod na video natin, yung sa Solid Financial Foundation. Dito sa IMG, tutulungan namin kayo unti-unting mag-prepare. Kahit ano pang income mo, maliit o malaki, diba? Kahit ano pang trabaho mo, professional ka man o hindi, ituturo namin sa inyo. Okay? Then ang tanong, kailan tayo dapat magsimulang mag-prepare or mag-start? Diba? So wala nang ibang time kundi ngayon, kasi kung ngayon nga ay late na, diba? Huli na, kasi imagine mo dapat 10 years ago nag-prepare na tayo. Di dapat kung nagtanim tayo 10 years ago, may bunga na sana. Pero dapat magtanim na tayo ngayon. Okay? And ang question natin, pangatlo, sino-sino ang makakatulong sa atin? So try to check. Tignan nyo yung mga tao sa paligid nyo. Kamag-anak mo, mga barkada mo, diba, relatives mo. Tignan mo, makakatulong ba sila na makuha yung goal mo? Makakatulong ba sila na maputol natin yung tinatawag nating poor cycle sa buhay natin? Ang pinakamaganda ngayon or good thing, nandito ang IMG. Nandito po ang ating community. So you have to make sure meron kang community na tutulungan kang umangat, hindi ka hahatakit pababa. 'Di ba? Bibigyan ka ng mga idea, i-guide ka, and napakasarap ng isang community na lahat kayo, ang mentality nyo is mag-prepare, mag-save, mag-invest, 'di ba? Magkaroon ng growth. And of course, napakasarap kayang tumanda na haya-hayang buhay. Pagdating mo ng non-productive years, napakasarap na meron kang passive income, hindi ka umaasa sa mga anak, nakakatulong ka pa sa ibang tao, hindi ka nagiging pabigat. So yun ang pinakamahalaga sa dalawang panahon o dalawang season sa buhay namin. At lahat po yan, i-guide namin sa inyo, ano ba yung dapat i-prepare, paano mo ba sisimulan. I-guide po namin at ituturo natin sa mga next slide po natin at next video. So once again, this is Coach Jeff. Maraming salamat. Hopefully marami kayong natutunan, and ang pinakamahalaga, simulan natin. Then next, turuan natin yung ating mga anak at maging yung ating mga kamag-anak para at least hindi lang tayo yung natuto, hindi lang tayo yung nakapaghanda, pero pati sila natulungan natin. Okay? So maraming salamat.